Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Janggon. Matapos nga na makasalubong ni Janggon ang mga bandido sa gitna ng desyerto, ay hindi niya naiwasang mapalaban sa mga ito. Matapos niyang matalo ang mga bandido at mapabagsak ang leader, ay may tumawag sa kanya na humihingi ng tulong. Nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan siya. Walang magawa si Janggon. Pinaupo niya ang matanda sa tabi ng karwahe at nilapatan ng paunang lunas. Wala naman daw siyang malalim na tama pero masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya, sa ganitong lagay ay maaari siyang mamatay. Sinabi ng matanda na nagpapasalamat siya dahil sinabi ni Janggon ang totoo. Nahihiya sana siya pero maaari daw ba siyang humingi ng pabor? Nagtatago daw ang kanyang anak sa isang karwahe. Gumawa pala ang matanda nagmaliit na espasyo sa ilalim ng karwahe para pagtaguan ng bata. Alam daw niyang sobra itong hinihingi niya matapos siyang iligtas ni Janggon pero maaari daw bang isama niya ang kanyang anak kapag umalis na siya. 8 taong gulang pa lang ang bata at medyo matatakutin ito pero matalino siya kaya hindi naman daw ito magiging pabigat. Tinanong ni Janggon kung nasaan ang nanay ng bata. Namatay daw ito matapos ipanganak ang bata kaya sinisisi nila ang bata sa pagkawala ng nanay niya. Isa ito sa mga dahilan bakit napunta sila dito sa bagong kontinente, para mamuhay ng payapa pero ito lang ang nangyari sa kanya. Merong village na kung tawagin ay Mountain Hills. Mga 3 araw ang lalakbayin mula dito papuntang silangan. Ang tiya ng bata ay nakatira doon, siya daw lamang ang pamilya ng bata na hindi galit sa kanya. At sigurado na bibigyan siya ng pabuya nito. Pero biglang sinabi ni Janggon na hindi daw siya magaling sa pagbabantay ng bata kaya ang matanda dapat ang gumawa nito. Bigla niyang inipon ang key sa kanyang mga daliri at pinunteriya ang vital points ng matanda. Hindi makapaniwala ang matanda. Saan niya daw natutunan ang acupunctural technique na ito? At gamit lang kanyang daliri. Sinabi ni Janggon na mukhang alam ito ng matanda. Pinabagal niya lang ang daloy ng dugo at pinamanhid ang sugat. Kailangan pa rin nilang makahanap ng doktor. Tinanong niya din kung meron daw ba silang mga bandage o mga gamot para sa sugat. Sa isip ni Janggon, paano naman naging kahanga-hanga ang acupuncture sa mundo ng Merim? Sa mundo na ito, ang acupuncture ay ang pagtusok sa mga ugat kung saan dumadaloy ang dugo at ginagawa lamang ito ng mga magagaling na doktor. Matagal itong matutunan at mga eksperyensyadong doktor lang ang gumagawa. Nagpatuloy rin siya ng acupuncture sa mundong ito pero hindi alam ng mga doktor na pwede itong magawa gamit ang mga kamay at ki. Isa sa mga dahilan ay kapag nalaman ng emperor na may malakas na martial arts, agad niya itong pinapaligpit. Tinanong ng matanda kung paano niya daw siya mababayaran. Simple lang sagot ni Janggon. Pera. Nagpatulong na ang matanda para tumayo at lapitan ang bata. Tinawag na ng matanda ang kanyang anak at ito ay nagtatago sa ilalim ng karwahe. Niyakap niya ang kanyang ama. Nag-iiyakan ng mag-ama nang bigla itong nahimitay. Kinabahan ang bata at sumigaw. Sinabi ni Janggon na nagpapahinga lang ang kanyang ama dahil sa pagod. Tinitingnan naman ni Janggon ang mga gamit na nanakawin ng mga bandido. Tinanong siya ng bata kung sino siya. Siya daw si Janggon. Mamaya na daw sila magkilalahan. Itinapon niya ang gamot na nakuha sa kahon at iniutos sa bata na ilagay ito sa sugat ng kanyang ama. Maghahanap daw siya ng pwede nilang sakyang kabayo dahil nasira na ang karwahe. Nakakita si Janggon ng isang kabayo at nilapitan niya ito. Pero sa tabi nito ay napansin niya rin ang ng boss na nakalaban niya. Siya si 3rd Captain Gam Sondok. Mukhang mayroong pang mas nakakataas sa kanya na 2nd at 1st Captain. Kung may patong nga sa ulo ang taong ito, hindi siya sigurado kung sapat na ang kahoy na pagkakakilanlan. Mukhang may naisip na ideya si Janggon. Napagdesisyonan na nilang umalis pero parang naiilang ang dalawa kay Janggon. Ano daw ang problema? Tanong ni Janggon. Wala naman daw. Dala pala ni Janggon ang ulo ng boss ng mga bandido. Nagpatuloy sila sa paglakbay at nadadaanan nila ang mga biktima ng bandido. Hindi maiwasan ng bata na manginig sa takot. Sa isip ni Janggon, ang hangin, ulan, at mga hayop galing sa kapatagan ang magbubura ng lahat ng ito. Hindi alam ni Janggon kung saan mapupunta ang mga kaluluwa nila o magiging katulad niya na mabubuhay sa ibang mundo. Ang gusto niya lang ay makapunta sila sa lugar kung saan wala ng sakit o paghihirap. Kinagabihan ay nagpahinga muna sila bago magpatuloy sa paglalakbay.
Napansin niyang lumalala ang kalagayan ng ama at mukhang hindi nakakayanin ang 2 araw pa na biyahe. Hindi naman nila magawang bilisan ang takbo dahil babukas ang sugat niya. Tinanong niya kung meron daw bang malapit na village bago ang Green Mountain Hills kung saan sila papunta. Meron daw sagot ng matanda. Maliit lang ito at tinatawag na Namjak Lake. Ayon kay Jiang Gan ay sigurado kahit maliit na village ay may doktor din. Gaano daw sila katagal bago makarating doon? Ayon sa matanda, sa normal na takbo ng kabayo ay makakarating sila ng tanghali bukas pero dahil sa lagay ng takbo nila ngayon ay hindi siya sigurado. Ayon kay Jiang Gan ay makakarating naman sila siguro doon ng gabi. Magpahinga daw sila muna doon bago magpatuloy sa Green Mountain Hills. Humingi ng paumanhin ng matanda kay Jiang Jian, naabala daw siya dahil sa kanya. Pero ayon kay Jiang Gan ay hindi lang siya ang dahilan. Kinaumagan, sa lugar kung saan naganap ang labanan ni Jiang Gan at ng mga bandido, ay may 2 misteryosong tao na iniimbestigahan ang nangyari. Hindi sila makapaniwala na ito ang mga bandido na hinahabol nila. Mukhang interesante daw ito, sabi ng isang investigador. Ang mga tauhan na nagbabantay sa karwahe ay hindi man lang nagbigay ng laban sa mga bandido. Mukhang may ibang tao na nakialam. Ibang tao na hindi kasama ng mga biktima. At hindi ito grupo, kung hindi isang tao lang. Nagpatuloy na nga sa paglalakbay si Jiang Gan at ang matanda. Biglang nagsalita ang bata at sinabi na akala niya patay na daw ang kabayo ni Jiang Gan kanina. Hindi pa siya nakakita ng kabayo na nakalabas ang dila habang natutulog. Parang tao daw ito. Sa isip ni Jiang Gan ay parang nagiging komportable na ang bata sa kanya. Patuloy na nagkwento ang bata sa karanasan niya at ng kanyang lolo noong nabubuhay pa. Pero napansin ni Jiang Gan na mas lalong sama-sama ang lagay ng matanda. Pero ang mas masama ay mukhang nahabol na sila ng mga kasamahan ng mga bandido. Sinabi ni Jiang Gan sa kanila na dumating ang mga hindi kanais-nais na mga tao. Natakot ang matanda at ayon kay Jiang Gan ay base sa paghawak nila sa kanilang sandata ay hindi sila mga ordinaryong manlalakbay lang. Kailangan nilang 2 na mauna sa village at susunod na lang siya. Pipigilan niya ang mga ito. Nanginginig ulit ang bata sa takot. Paano naman daw siya, tanong ng matanda. Sinabi ni Jiang Gan na hindi ito ang panahon para mag-alala sa iba. Sundin na lang nila ang iniutos niya. At isa pa, kailangan daw niyang mabayaran. Paano daw niya matatanggap ang bayad kung patay na ang matanda? Maghihintay daw ang matanda sa kanya kaya mag-ingat siya. Ibinili naman ni Jiang Gan na maghanap kaagad ng doktor pagdating nila sa village. Umalis na nga ang 2 at naiwan si Jiang Gan para harapin ang mga bandido. Sinalubong niya ang mga ito. Biglang nagsalita ang kanilang leader at sinabi na sinundan daw nila ang mga bakas mula sa pinangyarihan ng laban. At dito sila itinuro ng bakas na yon. Ano daw ang magandang dahilan nito? Biglang sinabi ni Jiang Gan na tama ang daan na tinahak nila. Ito daw ba ang kanyang kapatid na si Gam Sandok? Itinapon ni Jiang Gan sa kanila ang ulo. Nagulat ang mga bandido. Kahit ang leader nila ay mukhang galit na. Kinumpirma nga ng ibang bandido na si Sandok ito. Ipinag-utos ng leader na kaladka rin daw ng buhay ang taong yon. Hindi nagdalawang isip na sumugod ang mga bandido sa kanya. Sabik na sabik pa ang mga ito. Pero kalmado lang si Jiang Gan. Pero kita sa mga mata niya na hindi na siya nagbibiro. Sa hindi naman kalayuan ay sumusunod din sa bakas ang 2 investigador. Ayon sa babae ay may nauna sa kanila na kumilatis sa lugar ng labanan. May 2 grupo pa na natitira sa grupo ng mga bandido at siguradong sinundan din nila ang bakas na ito. At sa taong tumalo naman sa kanila, sigurado isang master daw ito dahil nagawa niyang matalo ang leader sa isang atake lang. Napahanga naman ang lalaki sa talino ng babae. Pwede daw siya maging leader ng scout division nila. Hindi ito sinagot ng babae pero bigla niyang nakita ang mga bakas ng kabayo sa hindi kalayuan. Sa isip niya, sino kaya ang taong ito? Ang isang leader daw ng bandido ay gumagamit ng demonic martial arts pero mag-isang tinalo niya lang ito. Patuloy naman ang laban ni Jiang Gan sa mga bandido. Isa-isang bumabagsak ang kung sino man ang sumubok na umatake sa kanya. Napakadali niya rin na iiwasan ang mga atake sa kanya at napakabilis na gumaganti gamit ang kanyang espada. Maririnig ang sigawan ng mga bandido. Nagkakagulo at nalilito sila. Unti-unti silang nauubos laban sa isang tao lang. Hindi na napigilan at umatake na rin ang Second Tiger Captain. Gumagamit din ito ng demonic martial arts pero walang hirap lang itong pinabagsak ni Jiang Gan.
Sinabi ni Jiang Gan na mukhang gumagamit ang tatlong leader ng demonic arts. Hindi naman makapaniwala ang First Tiger Captain na namatay ang dalawa niyang kapatid sa isang tao lang. Bumaba sa kabayo ang First Tiger Captain at makikita na umaapaw ang demonic ki nito. Sinabi ng kapitan na siya mismo ang tatapos sa kanya. Napansin ni Jiang Gan na naiiba ang aura ng kapitan sa ibang leader. Sinabi ng kapitan na mukhang marunong si Jiang Gan sa martial arts pero ipapapkati niya rin daw sa kanya kung ano ang naabot ng kanyang martial arts. Sinagot din siya ni Jiang Gan at sinabi na wala din daw siyang planong buhayin ang leader ng bandido. Ang demonic arts ay kayang magpalabas ng 10 beses higit na lakas kumpara sa normal na martial arts kaya marami ang natutukso sa mundo ng merem na gumamit nito. Matindi ang labanan ni Jiang Gan at ng kapitan. Kakaiba ito sa mga nauna dahil sa lakas ng kapitan at ng kanyang demonic martial arts. Sa isip ni Jiang Gan, kahit ang haring si Hangyo na unang gumamit ng demonic arts ay hindi nalabanan ng side effect ng paggamit nito. Ano daw ang silbi ng kapangyarihan kung magiging halimaw at baliw ka naman? Unti-unting nasusugatan na ang katawan ng kapitan. Naiinis na ito kay Jiang Gan dahil hindi niya ito mahuli. Pero hindi niya na daw ito maiiwasan. Sunod-sunod na malalakas na atake ang pinakawalan ng kapitan. Nagkakabitak na rin ang espada ni Jiang Gan. Sa isip ni Jiang Gan ay palakas ng palakas ang kapitan. Kahit sa sentral ay hindi pa siya nakaharap ng ganito kalakas na sword energy katulad na pinapalabas ng kapitan. Mas mabigat daw ito kaysa inaasahan niya. At sa hindi inaasahan ay naputol ang espada ni Jiang Gan. Nakita itong pagkakataon ng kapitan. Tatapusin na daw niya ito. Pero sinabi ni Jiang Gan na isa itong laban na mahirap ipanalo gamit ang espada. Ginamit niya ang kanyang bilis para maiwasan ang kapitan at pumunta ito sa likuran niya. Magiging masakit daw ito. Biglang sinuntok ni Jiang Gan ang kapitan sa likod. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na sinuntok niya ito sa katawan. Sinuntok niya rin ito sa solar plexus at sa panga. Sa isip ng kapitan, ito daw ang Thunder Sky Fist ng Imperial Army. Nabitawan ng kapitan ang espada at bumagsak ito ng konti lang ang sugat sa katawan. Tinanong siya ng kapitan kung parte ba siya ng Imperial Army. Ayon kay Jiang Gan ay wala siyang kinalaman sa kanila. Ang tawag sa teknik na yon ay inner crushing hand technique na siya mismo ang gumawa. Pero hindi na daw niya kailangan pang usisain pa ito dahil mamamatay na naman siya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na ang dalawang investigador sa lugar. Hindi sila makapaniwala sa nadatnan. Nakita nila si Jiang Gan. Siya daw ang kanilang hinahanap. Lumapit sa kanya ang dalawa at tinanong kung siya ba ang tumalo sa kanilang lahat. Siya nga daw sagot ni Jiang Gan. Mas lumapit pa ang babae na siyang kinatakot naman ng kasama niya pero bigla siyang nagpakilala kay Jiang Gan. Siya daw si Juk Sein ng Martial Alliance Patrol. Sino naman daw siya, tanong ng babae. Jiang Gan. Jiang Gan ang pangalan niya. Matapos magpakilala ay nagsimulang mag-imbestiga si Juk Sei. Napansin niyang durog ang mga internal organs ng kapitan. Ano daw ang ginagawa niya, tanong ni Jiang Gan. Ayon sa isang lalaki ay naghahanap daw si Juk Sei ng pinagmulan ng demonic arts, isang libro. Ito ang dahilan bakit nila ito hinahabol. May nakitang libro si Juk Sei. Itinapon niya ito sa lalaki at inutusan na sunugin. Tinanong ng babae si Jiang Gan kung napatay niya rin daw ba ang second captain. Kung ang second captain daw ang tinutukoy niya ay naroon lang daw sa kabila ang katawan nito. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na naubos ni Jiang Gan ang tatlong demonic martial artist. Tinanong naman ni Jiang Gan si Juk Sei kung pwede daw ba niya makuha ang bounty sa kanila dahil total ay galing naman sila sa Martial Alliance. Dahil daw sa pagtalo niya sa mga bandidong ito ay walang tigil siyang hinahabol ng mga 12-dosenang mga bandido pa na parang siya pa ang wanted. Sa isip ni Juk Sei ay mukhang ang bounty ang talagang pakay ni Jiang Gan. Sinabi ni Juk Sei na maswerte daw si Jiang Gan dahil pwede niyang ibigay ang reward. Pero bonds lang ang kanyang dala ngayon pero pwede niya itong papalitan sa Merchant Association ng pera. Sa isip ni Jiang Gan ay wala na talagang madali sa panahon ngayon. Walang magawa si Jiang Gan kung hindi tanggapin ito. Mapapapalitan din naman niya ito. Matapos ang transaksyon nila ay umalis na si Jiang Gan. Tinanong ng lalaki kung ayos lang ba na hahayaan nilang umalis si Jiang Gan. Baka daw may ninakaw ito na demonic arts na libro. Sinabi ng babae na hindi na kailangan ni Jiang Gan yon.
Ang martial artist na katulad ni Jiang Gan ay hindi na kailangan ng demonic arts para lumakas. Dahil ang martial arts ni Jiang Gan ay mas malakas pa sa demonic arts. May mas mahalagang bagay silang kailangang pagtuunan ngayon. May natagpuan ng si Juxei na mapa sa katawan ng mga bandido at mukhang ito ang kampo nila. Dito nila dinadala ang mga batang nakukuha at binibenta. Kailangan nilang iligtas ang mga bata. Sumunod naman kaagad ang lalaki. Sa isip ni Juxei, hindi siya sigurado kung napansin din ito ni Jiang Gan kaya niya pinatay ang mga bandido. Pero sigurado siya na magkikita silang muli ni Jiang Gan. Kinagabihan sa Namjak Village, doon ay naghihintay na ang bata at ang kanyang ama kay Jiang Gan. Sinalubong siya ng bata at napansin ni Jiang Gan na mukhang mabuti na ang lagay ng matanda. Bago sila magpatuloy sa Green Mountain Hill Village ay nagpahinga sila muna sa Namjak. Makalipas ang ilang araw ay nakarating na sila sa Green Mountain Hill Village. Maraming tao at galing din ito sa iba't ibang mga lugar. Maraming mga ngalakal at mamimili sa lugar na ito. Dumating na din sila sa tiya ng bata. Masayang tinawag ng bata ang kanyang tiyahin. Nagulat naman ang tiyahin ito dahil masyado daw silang maagang nakarating. Pinaakyat na sila ng babae sa kanyang bahay at mukha daw may dala silang bisita. Nagpasalamat ang babae sa kay Jiang Gan dahil sa pagligtas nito sa kanyang pamangkin at bayaw kaya binigyan niya ng pabuya si Jiang Gan. Sinabi ni Jiang Gan na hindi na sana siya nag-abala dahil nakuha na niya ang kanyang pabuya. Ang ibig niyang sabihin ay ang bounty. Pero napansin niya ang mga kamay ng tiyahin. Tinanong naman ni Jiang Gan kung saan daw may magandang panday sa lugar na ito at kung merong merchant association dito. Sinamahan ng tiyahin at ng bata si Jiang Gan. Gustong-gusto daw kasi ng bata na masubukang makasakay kay Jojo, ang kabayo ni Jiang Gan. Tinanong ng bata kung saan daw natutunan ni Jiang Gan ang kanyang martial arts. Napakalakas daw kasi niya, hindi direktang sinagot ni Jiang Gan ang bata. Sa iba't ibang master daw siya natuto nito. Akala daw ng bata ay sa isang paaralan lang pwedeng matuto ng martial arts. Sinabi ni Jiang Gan na ito ay paraan lamang ng sinaunang orthodox na mga paaralan at ng mga sinaunang pamilya dito sa bagong kontinente. Kadalasan daw ay mga panandaliang pag-aaral lang ang ginagawa ng mga tao dito para makapasok lang sa Imperial Army. Pagkapasok nila sa Imperial Army ay saka pa sila natututo ng totoong martial arts. Kaya daw pala ang tawag sa mga Imperial Army ay mga tunay na martial artist. Dumating na sila sa isang panday. Isa daw ito sa pinakamagaling sa lugar nila. Namili siya ng espada na angkop sa kanyang estilo, pagkatapos napapalitan niya na rin ang bonds. Pumunta rin siya sa palengke para mamili ng gusto niya katulad ng bagong salakot. Kinahapunan, tinanong siya ng bata kung gusto daw ba niyang uminom, may masasarap sila na alak sa loob. Nagpasalamat sa alok si Jiang Gan pero kailangan na niyang magpaalam. Kinumbinsi siya ng bata na manatili muna ng ilang araw. Magaling daw ang tiyahin niya sa pagluluto at gusto niya rin sana matuto ng martial arts mula kay Jiang Gan. Sinabi ni Jiang Gan na ang kanyang martial arts ay halo-halo mula sa kung saan-saan kaya mahihirapan siyang matutunan ito. Sa tiyahin daw niya siya magpaturo dahil isa din daw itong master. Nagulat ang bata, sinabi naman ng tiyahin na matalas ang mga mata ni Jiang Gan. Nagpaalam na si Jiang Gan at nagpasalamat sa kanila. Hindi naman mapigilan na maiyak ng bata habang umaalis si Jiang Gan. Napansin ng tiyahin na hindi mawala ang mga tingin ng bata kay Jiang Gan. Marahil ito ay hindi niya malilimutan sa pagtanda niya. Ito rin ang pagkakataon na mabigyan ng pangarap ang bata, na maging katulad ng isang magiting na mandirigma. Saan naman kaya ngayon dadalhin si Jiang Gan ng kanyang kapalaran? Abangan po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please don't forget to like our videos po and subscribe to our channel. See you soon. Bye!